Magandang hapon, Rosalie. Ano ba ang ginagawa ng bagong administrasyon ng sementeryo para sa mga kaanak na naghahanap ng mga labi na naapektuhan nga ng illegal exhumation? June, kung iba na ang nakalibing sa puntod na dating pinaglagakan ng yumaong kaanak dito sa Barangka Public Cemetery sa Marikina City, makipag-ugnayan sa tanggapan ng acting administrator ng sementeryo para maibigay ang detalye ng yumaong kaanak, katulad ng pangalan, kailan binawian ng buhay at kailan inilibing dito sa sementeryo ng Barangay Barangka. Ilang araw bago mag-November 1, nagtungo pa sa Barangka Public Cemetery para tingnan ang puntod ng pumanaw na 6 na kamag-anak si Aling Connie Santos, isang senior citizen. Subalit pagdating sa sementeryo ngayong araw, laking gulat niya nang wala na ang mga ito sa dating himlayan. 4 na araw po bago mag-undas, andito ako. Ngayon po, tingnan nyo, pinasukan na ng iba yung nicho namin, no? Ang tanong po, asan po yung mga buto? Hindi naman po nila sinabi sa akin na tatanggalin nila, aalisin nila ang buto. Si Nanay Feli, napagod na rin sa paghahanap ng pinaglagakan sa labi ng 4 na kaanak. Ayun ang inaano ko, hindi kami pinagsabihan. Siyang dinala. Hinahanap ko. Na? Ilang kaanak niyo po yung nakalibing? 4 yun nanay, tatay ko, tsaka mga pamangking ko. Si Nanay Milagros naman, na problema rin dahil hindi na mataya kung saan nakalagay ang mga labi ng kanyang anak at ng asawa niyang si Mang Narciso na inilibing dito noon lamang buwan ng Mayo. Nilibing po yung asawa ko noong May 1. Ngayon po, pagkalibing, sabi, magbayad daw kaagad kami ng lapida. Magkano po yun? 1.5 po. Binayaran po namin. Pagdating po namin ngayon, wala pati pangalan ng anak ko. October 30 nang mapaulat ang illegal na exhumation o paghuhukay at paglalabas ng mga labi sa Barangka Public Cemetery. Nagsampa na ng kasong administratibo at kriminal ang Marikina City Local Government laban sa dating administrador ng sementeryo at 5 kasamahan nito dahil sa illegal exhumation. Kabilang na ang paglabag sa Presidential Decree 856 o Code on Sanitation of the Philippines. Sinasabing may sabwatan umanong nangyayari sa pagbebenta ng mga bakanting puntod at umaabot umano ng hanggang 20,000 piso ang sinisingil na bayad sa pagpapalibing. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Chodoro, titiyakin nilang mananagot sa batas ang mga sangkot dito. Dapat makapagpakita tayo ng halimbawa na yung mga nagkasala talaga na persecute natin, talaga na mapaparusahan natin. Kasunod ng insidente, sumasailalim na sa rehabilitasyon ang Barangka Cemetery. Magtatayo rin ng panibagong ossuary o paglalagakan ng mga buto, gayon din ang columbarium o lalagyan ng apo ng cremated remains. Ang aming team, hindi lang po nag-iisa ang City Health kasi ito po ay gawain ng buong City Government of Marikina. Lahat kami tulong-tulong po dito. Lahat ng ahensya na makakatulong sa aming engineering department para sa pag-ayos ng mga ossuary o pag-rehabilitate ng structure dito. Samantala, ayon kay Mayor Marcy, simula kahapon ay pinangangasiwaan na ng Marikina City Health Office ang sementeryo. Nagsimula na ring makipag-ugnayan ng tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa mga kaanak ng mga labing naapektuhan ng illegal na exhumation. Nag-aalok din ng lokal na pamahalaan ng libreng cremation at columbarium. Mula kahapon ay kinukontak na natin yung pamilya ng mga na-identify natin na mga labi na nakuha natin para yung offer sa kanila kung nanaisin nila ay mailibing ulit sa yung mga mahal nila sa buhay na sa tamang paraan. At kung gusto naman nilang pag-cremate, ino-offer din natin ang free cremation para sa kanila at columbarium na pwedeng paglagakan ng mga labi ng mga mahal nila sa buhay. Dagdag pa ni Mayor Marcy, nasa 65 labi na ang na-identify at nakikipag-ugnayan na sila sa mga kaanak ng mga ito. Kahapon, tinatanong ko, nililinaw ko nga yan hindi naman nila masabi sa akin 800 dahil sabi nila napakarami naman masyado. Kahapon, visually, ang na-confirm ko, hindi naman ganun karami marahil. Baka yun nga lang, baka umabot ng more than 100 yung labit na nakuha. Sa kasalukuyan, may pansamantala ng pasilidad na pinaglagakan sa illegally exhumed na mga labi.
June, ngayong hapon ay mas dumami pa yung bilang ng mga kababayan natin na dumarating dito sa Barangka Public Cemetery. Hindi rin nawawala ng pila sa labas ng Administrator's Office kaugnay ng concern ng mga nawawalang labi ng kanilang mga yumaong kaanak. Bukas naman araw ng Sabado, November 2 ay merong plano si Mayor Marcy Chodoro na dumalaw dito sa Barangka Public Cemetery para personal na alamin ang sitwasyon. Balik sa iyo, June. Oo, Rosalie, hindi kasi ako taga Marikina. Meron pa bang ibang public cemetery sa Marikina City na kahalintulad niyan ang reklamo o anuman? June, kanina natanong din natin si Mayor Marcy kaugnay ng issue na yan at meron siyang mga ulat na naririnig hinggil sa mga ganito nga tinatawag niya na nga na modus operandi, yung nagtatanggal ng labi sa mga puntod at ipinagbibili o ipinagbebenta sa iba sa mas mataas na halaga. At hindi umano bago ang sitwasyong ito dahil 9 years ago, bago pa umupo sa pwesto, ay meron na rin mga ganitong nangyayari. June. Alright, maraming salamat Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa Marikina City.